Sabi ng hindi Kristiyano, kayo mga Kristiyano, may kasalanang nananahan sa inyo. Bakit pa kami mag-join sa inyo? Kayo may kasalanan pa rin naninirahan sa inyo. Kami na hindi pa umaattend, may kasalanan din. Parehas lang. Ganito yun. Magkaiba yung taong namumuhay sa kasalanan sa nakagagawa ng kasalanan. Magkaiba na yon. Nung tayo ay wala pang pagkakilala sa Diyos, tayong lahat ay namumuhay sa kasalanan. Ngunit nang tayo'y mahasikan ng mabuting balita, ng mabuting binhi, ng pakikipagkisa natin kay Jesus, nakagagawa na lang tayo ng kasalanan. Kasi nga, exposed tayo sa mundong ito na punong-puno ng kasalanan dahil nga naghahasik ang dyablo ng masamang binhi. Gets po ninyo mga kapatid. Anong sabi ni Pablo? Kung nagagawa ko man ang mga bagay na ito, hindi na ako ang gumagawa, kundi ang kasalanang nananahan sa akin. Oh no! Nasaan ang kasalanan? Nandito. Kapatid, sabi ng Romans chapter 6, ayaw kong guluhin palalimin masyado ito. Sabi ng Romans chapter 6, nang si Jesus ay mamatay sa krus, kasama niya tayong namatay. Saan tayo namatay? Sa kasalanan. Oh yes. Ngunit nang siya'y muling mabuhay, kasama tayo nabuhay sa bagong buhay. Sa lumang tipan, nang sumuway si Adan, okay, tatanong ko muna kayo. Bago inilagay ng Diyos ang tao sa paraiso, nandun na ba ang kasalanan o wala pa? What? Ha? Andun na! Kasi nandun na yung puno eh. Kaya lang, yung kasalanan, hindi pa buhay. Patay pa yun. Inactive pa siya. Kailan siya nabuhay? Nang sumuway ang tao sa utos na huwag kainin ang bunga ng puno kahoy. Nag-activate. Parang SIM card yan eh. Ang SIM card, hanggat hindi mo sinasalpak sa cellphone, inactive yan. Nagiging active lang yan kapag isinalpak mo na sa cellphone. So yung kasalanang nabuhay dahil sa pagsuway ni Adan sa paraiso, yun yung pinatay ni Jesus sa krus. Oh yes. Kaya kahit ang kasalanan ay nasa loob natin, inactive ito. Kasi nga, sa pakikipag-isa natin kay Jesus, naging inactive. Wala nang buhay ang ating kasalanan. Kaya lang nabubuhay ang ating kasalanan kapag tayo sumusuway, lumalabag sa utos ng Diyos kapag tayo nagpapadala sa masamang binhi, sa masamang damo, sa impluensya ng masama. Kaya nga ang pagiging Kristiyano ay struggle. Oh yes. Hindi lang sa masamang gawa ng ating kapwa, hindi lang sa impluensya ng mundo ito, kundi sa mga pinagdadaanan din nating mga problema sa buhay. Tingnan mo ang iyong katabi. Hindi mo lang halata, may problema yan. Dinadaan lang sa damit. Minsan, dinadaan nga lang sa lipstick. Dinadaan lang sa damit. Diba? Kung hindi pa man niya ibinibigay, hindi sumasang-ayon sa iyo ang sitwasyon, ang panahon, hindi magmamaterialize sa mga bagay na sinimulan mo, hindi ibig sabihin, pinahindian ka ng Diyos. Hindi ibig sabihin, binabaluwala ka ng Diyos. Maaaring kaya hindi niya pa binibigay, pinapaganda ka niya. Pangalawa, maaaring kaya hindi niya pa ibinibigay ay dahil baka yan ang panggalingan ng iyong problema. Oh yes. Kaya sabihin mo sa katabi mo, may planong maganda ang Diyos. Parang yung matandang babae, nagpapahinga sa bangketa. Nang malakas-lakas na siya, gusto niya nang lumakad, gusto niya nang tumayo. Kaya lang, hindi siya nakakatayo pag walang tungkod. Hindi siya nakakalakad pag walang tungkod. Nung akma na siyang tatayo, yung tungkod, nasagi niya, natumba, gumulong palayo. Oh no! Hindi nga siya nakakatayo pag walang tungkod. Hindi siya nakakalakad pag walang tungkod. Naglinga-linga para makahanap ng tulong. Paglingon niya, may isang binatilyo. Iho! Sabi niya, pasuyo, patulong, pakuha naman ang tungkod. Hindi siya pinapansin. Bakit? Kasi yung binatilyo, nagse-cellphone.
Habang nagse-cellphone, pangiti-ngiti pa. Asahan nyo, kapag ang lalaki may hawak na cellphone at pangiti-ngiti, may nilolokong babae yan. Eh pag ang babae naman ang may hawak na cellphone at pangiti-ngiti, What? asahan mo, kinikilig yan kasi binagbobola sa kanya. Sabi niya, Iho! Pasuya! Pakuha ng tungkod! Hindi talaga siya pinapansin. Gusto niya daw sumigaw, gusto niya magdamdam, hindi na lang. Gumapang na lang siya kusa. Nang makuha niya yung tungkod, tumayo siya. Pagtayo niya, nakarinig siya ng isang malakas na pagbagsak. Alam niyo kung ano nangyari? Yung palang kesame, may nakadikit na mga ceramic tiles na baklas dun sa tapat mismo ng kinauupuan niya. Nang mabaklas, bumagsak lahat. Paglingon niya, oh my God. Kung hindi siya nakaalis doon at nabagsakan siya, patay siya. Anong ibig sabihin? Ginamit ng Diyos yung binatilyo para hindi siya pansinin, hindi siya matulungan, hindi niya makuha yung tungkod niya, at siya ang kusang umalis para maligtas siya sa tiyak na kapahamakan. Sabihin mo sa katabi mo, mabuti ang Diyos. Kaya kung hindi ka pa man tumatanggap ng kasagutan sa iyong panalangin, hindi pa nagma-materialize yung mga bagay na sinimulan mo, hindi sumasang-ayon sa iyo ang kapalaran, ang panahon at pagkakataon, isipin mo na lang palaging may mabuting ginagawa ang Diyos. Sabihin mo sa katabi mo, mabuti ang Diyos! Ang daigdig ay hinasikan ng mabuting binhi at ang inihasik na mabuting binhi ay walang iba kundi tayong mga anak ng Diyos. Tayong mga nakakilala sa Diyos. Yes! Yun namang masamang binhi na inihasik ng taong masama ng dyablo ay mga taong masasama. Oh no! Sana nga ngayong gabi walang masamang tao naririto. Sapagkat tayong lahat ay binago na ng Panginoon. Amen. Ngayon, ano naman ang layunin ng mabuting binhi? Sabi nung nakaraang gospel, ang maghasik doon ay tumutukoy sa Diyos, tumutukoy kay Jesus, tumutukoy sa kanyang mga disciple, at sa ating kapanahunan, tumutukoy sa atin. Oh yes. Tayo yung mabuting binhi. Tayo yung may salita ng Diyos. Tayo yung maghahasik na ang dala natin ay salita ng Diyos. Anong ibig sabihin? Tayo ngayon ang mag-i-impluwensya. Saan? Sa mundo. Sa daigdig. Tayo ang magdadala ng mabuting balita, ng pag-asa at pagkakataon para sa tao. Sa ating pong pagbasa, nang tumubo yung dalawang binhi, ano ang nangyari? Nung makita ng mga katiwala, bubunutin po ba namin? Ano ang sabi? Wag! Alam nyo minsan, sa totoo lang, tayo daw tao, kapag nakakakita ng taong gumagawa ng masama, ang gusto daw agad natin parusahan. Kaya lang ang Diyos, mahaba ang kanyang pisik, mahaba ang kanyang pasensya. Bakit? Kasi ang Diyos ay mapagpatawad. Makatarungan siya, galit siya sa kasalanan, ngunit mahaba ang kanyang awa at kahabagan.